Mapapalaban na naman ang chef nyo sa cake decorating. Pero bago ang lahat, magkwentuhan muna tayo. Paano nga ba ako nagsimula at saan ako nagsimula pagdating sa cake business? Yung cake business ay sa mama ko talaga nagsimula. Bata pa lang ako, eto na talaga yung negosyo niya. Every time na gumagawa ng cake ang mama ko, andun talaga ako sa harap niya. Siyempre, aside sa pinapanood ko kung ano yung ginagawa niya, nag-aantay ako ng mga pwede kong papakin. Pero ni minsan, hindi sumagi sa utak ko na ito rin pala ang magiging negosyo ko pagdating ng araw. Pangarap ko kasi noon maging isang lawyer. Ayun, muntik pang mauwi sa pagiging liar. May time nga noon na pinatulong ako ni mama sa paggawa ng cake. Nako, umpisa pa lang, Crayola na ang lola nyo. Pero ewan ko ba, ito talaga siguro yung para sa akin. Kasi nang dumating ako sa 21 years old, bigla ko na lang naisip na mag-aral ng culinary. So, punta naman ako ng Manila. Kinuha ko yung bread and pastry sa CCA, Center of Culinary Arts. Tapos, balik ulit ako ng Bicol. Nasobrahan ng lakas yung loob ko. Register ako. Sasali ako na ng competition, cake and decoration. Sabi ko nun sa mama ko, Mama, turuan mo ako ng color combination, tapos paano magawa ng mga ganyan. Kasi sasali ako ng cake decorating sa Manila. Nagulat yung mama ko kasi hindi niya naman ako nakikitang gumagawa ng cake. Ni minsan nga hindi ko hinawakan yung mga gamit niya sa cake. Makulit ako nun. Ang ginawa ko nun, nagpabili ako sa mama ko ng airbrush. Sabi ko, pag may umorder sa'yo, ako ang gagawa ng cake. So, binila naman ako ni mama. Eto na, may umorder na ng cake. 2-tier, yung may stand. Tapos yung theme niya, Pooh and Friends. Kailangan kong panindigan yung yabang ko. Maging ako, nagulat ako sa resulta ng ginawa ko. Imaginein mo, malinis yung pagkakakoat ko ng cake. Alam niyo ba kung paano ko nagawa yon? Di ba nakwento ko kanina na nung bata pa ako habang gumagawa si mama ng cake, nandun ako lagi sa harapan niya, pinapanood ko siya. So yung hinawakan ko na yung spatula, pakiramdam ko ako si mama. Nag-o-observe kasi ako noon kung paano ni mama ina-apply yung icing dun sa cake. Yung tamang posisyon ng kamay niya, yung tamang bigat ng kamay niya, yung technique kung paano pinapakinis yung icing, at ang ganda rin ng kinalabasan. So nalagpasan ko yung yabang ko sa pag-coat ng cake. Next na problema ko, yung color combination. Gagamitin ko na yung airbrush ko. So nag-isip na naman ako, Pooh and Friends, Garden. Kung naaalala nyo, nung elementary tayo, nag-aral tayo ng basic color combination. Yun naman yung in-apply ko. Blue, yellow is equals to green. Hanggang sa natapos ko yung cake at ang ganda rin ng kinalabasan. So, doon, nakuha ko yung tiwala ng mama ko. Kaya yung mga pumasok na order sa kanya, ako na ang pinapagawa niya. Nagsimula ako sa 50 pesos na sahod. Imaginein mo ha, 50 pesos na sahod. 21 years old ako noon. Tapos hanggang sa tumaas, naging 100, naging 150. Depende kung gaano kalaki yung cake na gagawin ko. Di ko pa alam ang whip it icing noon. Ang ginagawa ko noon, boiled icing. Masyadong masala ng paggawa ng boiled icing. Magkamali ka lang sa proseso ng paggawa nito, babagsak yung icing mo. Magwawatery or minsan mag-rough. Nung nag-uumpisa pa lang ako, nako, ang dami kong experience. Andun yung nagdi-deliver ako, nabibiyak yung cake sa gitna. Meron din akong dineliver noon, yung icing bagsak na. At ito pa ang masaklap. May umorder sa akin. Yung venue nila sa isang magandang hotel. Nung dumating yung cake, konti na lang hihiga na yung cake na gawa ko. Parang uunahan pang mag-honeymoon yung couple. Susubukin talaga kung hanggang saan ang pasensya mo. Pero hindi, mayabang ako inumpisahan ko to. Kaya go, laban. Inaral ko talaga siya ng inaral. Dami kong dinaanan na trial and error. Dami ring nasayang. Maraming nagastos. Kasi hanggat hindi ko talaga nakuha, hindi ko siya tinigilan. Hanggang sa nakagawa na ako ng whipped icing, fondant, at the age of 28, nag-asawa na ako. Kaya yung cake business, ipinagkatiwala na sa akin ng mama ko. Sakto naman yung asawa ko magician. So, maganda yung naging combination naming dalawa. Pinasok namin yung events hanggang yun, tuloy-tuloy na. Naging maganda yung takbo ng negosyo naming dalawa. Pero ang lahat ng yun ay may hangganan kasi dumating ako sa punto na nagkasakit ako. Yun na nga, na-stroke ako. Dala na nga ng sobrang pagod, stress, over-fatigue. Hindi po kasi biro yung pagiging isang baker. Simula sa pamamalengke, sa pag-prepare ng gamit, sa pag-bake, at yung part na bugbog yung utak mo kasi iniisip mong mabuti kung paano mo gagawin yung decoration. Yung cake, hindi binabayaran base doon sa ingredients kung magkano yung nagastos. Kaya nagmamahal yung cake dahil doon sa skills kung paano gagawin yung cake, lalo na pag mahirap yung theme, mas nagiging mahal yung cake. Lalo na yung sobrang madetalyeng cake,
Ang hirap gawin nun. Hindi yun pwedeng gawin sa isang araw lang. Talaga naglalaan kami ng ilang araw para gawin lang yun. Kaya minsan hindi nyo rin kami masisising mga baker kung bakit naiinis kami pag kine-question nyo yung presyo namin. Sasabihin ni client, bakit ang mahal ng cake mo? Ganito lang naman yung presyo ng harina, ganito lang naman yung presyo ng asukal, ganito lang naman yung presyo ng cocoa. Opo, mura yun. Pero yung talent ng gumagawa, hindi po yun basta-basta, pinag-iisipan po talaga yun. Kasi kung yung cake, ibibase ko lang dun sa presyo ng mga ingredients na binili ko, darating ang araw na magkakasakit ka dahil sa sobrang pagod, kulang pa yung kinita mo sa pampagamot mo. Meron nga nangyari sa akin nun, stroke na ako pero gumagawa pa rin ako ng cake. Nag-order siya. Day before, may nakausap siyang ibang baker at sobrang binaba yung presyo. Ngayon ang ginawa niya, i-cancel niya yung sa akin. Ako, 3 days before, nagpe-prepare na ako. Nakabili na ako ng gamit, yung iba binibake ko na. Tapos yun, day before, tinawagan niya ako, ika-cancel niya daw yung order niya sa akin. Ako naman, ang style ko, day before, tapos na yung cake, finish na siya. So, para kinaumagahan, magdi-deliver na lang ako. Paano pa ika-cancel yung cake? Gawa na, tapos na. Okay lang sana kung i-cancel niya yung cake 3 days before. Yung namamalengke pa lang ako kasi pwede ko naman gamitin yun sa iba. Galit na galit siya sa akin. Ibalik ko raw yung pera niya kasi wala daw akong karapatan na hindi ko ipakancel yun. Wala naman daw akong sinabi na hindi ko pwedeng i-cancel yun. Alam niyo ba ng gabing yun? Isinugod ako sa hospital. Sobrang galit na galit talaga ako. Nanginginig yung katawan ko, nanikip yung dibdib ko. Eto pa di siya na kontento. Nag-PM pa siya sa akin na kung pwede niya raw kunin yung bayad, kinaumagahan kasi cancel na nga daw. Diba? Sobrang nakakapikon yung pinagpaguran mo na tapos gaganunin ka lang kung ano-ano pang masasakit na salita yung sinabi sa akin. Mas mahal pa yung binayaran ko sa hospital kaysa dun sa binayad niya sa akin sa cake. Kaloka? Oh my gosh. Patapos na pala yung video ko. Sabi ko short story lang. Parang napahaba ata. So paano? Ito na po yung finished product ko ng 3-tier cake. Maraming salamat sa pakikinig. See you sa next vlog ko. Bye-bye!